Isang malakas na buhos ng ulan, walang babala, bumagsak sa syudad. Nagkagulo ang lahat. Nagtakbuhan, nagsisigawan, nagsisiksikan sa ilalim ng mga bubong. Pero sa gitna ng kaguluhan, naroon si Marco, isang binatilyo na ang uniforme ay tila nagliliwanag sa karangyaan, ngunit basang-basa, nanginginig, at halatang wala sa loob ng kanyang nakasanayang mundo. Sa mata ng karamihan, isa lang siyang mayabang na mayaman pero ang isang simpleng tindero, ang tanging nakakakita sa likod ng kanyang lihim. At ang lihim na iyon magbabago ng lahat. Sa abalang kanto ng Tuazon, tapat mismo ng prestihiyosong St. Ignatius Academy, araw-araw ay matatagpuan ang maliit at simpleng pwesto ni Mang Tonyo. Kulubot na ang kanyang balat sa edad na 55, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at may kislap ng kabaitan. Dito niya itinitinda ang kanyang mga paboritong kakanin, ang malagkit na suman na galing pa sa probinsya, ang malinamnam na puto, at ang mainit na kutsinta na paborito ng mga estudyante. Sa ilalim ng kanyang kupas na tolda, na proteksyon sa init at ulan, mayroon din siyang mga payong at kapote, handa sa anumang pabago-bagong panahon ng Maynila. Hindi lang paninda ang handog ni Mang Tonyo, handog din niya ang kanyang ngiti, ang kanyang tahimik na pakikinig, at ang kanyang matalas na obserbasyon sa mga taong dumadaan. Sanay na si Mang Tonyo sa iba't ibang uri ng estudyante ng St. Ignatius. May mga nagmamadaling nakapasa sa mamahaling kotse, may mga nagtatawanan habang naglalakad, at mayroon ding mga tahimik na nagbabasa sa ilalim ng puno. Subalit, may isang estudyanteng palaging nakakapukaw ng kanyang pansin, si Marco. Kilala si Marco sa buong paaralan. Siya ang tipo ng estudyante na laging mukhang maayos, ang kanyang uniforme ay tila bagong laba at plansado, at ang kanyang mga gamit ay palaging mamahalin. Nangingibabaw ang kanyang presensya, matangkad, may maayos na tindig, at mayroong hangin ang pagiging seryoso na tila hindi siya basta-basta lapitan. Nakasanayan na rin ni Mang Tonyo ang mga bulungan ng ibang tao, tungkol kay Marco, hay naku, ganyan talaga, pag mayaman, wala nang ibang inaalala kundi sarili. O kaya naman, akala mo kung sino, ang tahimik, pero sigurado namang mayabang sa loob. Ngunit iba si Mang Tonyo. Hindi siya naniniwala sa panlabas na anyo. Sa kanyang mga taon sa kalsada, nakita niya na ang tunay na kwento ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang suot o sa kanyang pangalan. Marami na siyang nakitang mayayamang umiiyak at mahihirap na nagbibigay ng inspirasyon. Sa tuwing dumadaan si Marco sa kanyang pwesto, kahit na hindi ito bumibili, napapansin ni Mang Tonyo ang bahid ng lungkot sa mata nito, ang mabigat na paghinga na tila nagtatago ng problema. Minsan, nakikita niya kung paano iiwas si Marco sa tingin ng ibang tao. Tila nagtatago ng isang bagay na ayaw nitong malaman ng iba. Para kay Mang Tonyo, si Marco ay hindi lang isang rich kid, siya ay isang binatang may dalang pasanin na hindi nakikita ng karamihan. Alam ni Mang Tonyo na sa likod ng bawat ngiti o seryosong mukha, may kwento ang bawat isa. At alam niya, ang kwento ni Marco ay mas malalim pa sa nakikita. Isang hapon, habang naghahanda na si Mang Tonyo sa pagtatapos ng kanyang araw, biglang nagdilim ang kalangitan. Hindi karaniwan ang bilis ng pagdilim. Sa isang kisap mata, kumulog ng malakas at bumuhos ang napakalakas na ulan, isang buhos na tila ibinubuhos ang lahat ng tubig sa kalangitan. Nagulantang ang lahat. Agad na nagtakbuhan ang mga estudyante at mga nagmamadaling umuwi. Ang ilan ay sumakay agad sa mga naghihintay na kotse, ang iba naman ay nagsisiksikan sa mga jeepney at tricycle. Nagkagulo ang daan. Parang tinangay ng hangin ang kapayapaan sa paligid. Si Mang Tonyo, sanay sa ganitong eksena, ay mabilis na inayos ang kanyang tolda at inilabas ang mga panindang payong at kapote. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang tumayo, hindi kumikilos, tila napako sa kanyang kinatatayuan. Si Marco. Kitang-kita ni Mang Tonyo ang pagkagulat sa mukha ng binata. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya sumisigaw tulad ng iba. Ang kanyang mamahaling backpack ay agad nabasa, at ang kanyang perpektong uniforme ay unti-unting dumidikit sa kanyang balat. Hindi siya nagdala ng payong at tila wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Ang ibang estudyante ay dumadaan lang sa kanya, abala sa paghahanap ng kani-kanilang masisilungan. Walang pumapansin sa kanya. Pero si Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Marco. Nakita niya ang panginginig ng binata, hindi lang sa lamig kundi pati na rin sa pagkabigla. Ang air of confidence na laging nakabalot kay Marco ay tila naglaho sa ilalim ng buhos ng ulan.
Para kay Mang Tonyo, hindi siya nakakita ng isang rich kid na nabasa, kundi isang binata na nawawala, tila hindi alam kung saan pupunta. Mayroon siyang nakitang takot sa mga mata ni Marco, takot na hindi lang dulot ng ulan, kundi ng mas malalim na bagay na tinatago nito. Sa loob-loob ni Mang Tonyo, bumulong siya, kawawa naman ang bata, kahit gaano kapayaman, hindi ka pwedeng bumili ng proteksyon mula sa lamig at lungkot. Ito ang pagkakataon, ang sandaling iyon, upang ipakita ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa-tao. Walang pag-aalinlangan, gumalaw si Mang Tonyo. Sa halip na abalahin ang sarili sa kanyang mga paninda, lumapit siya kay Marco, dala ang isang ekstra at medyo kupas na payong. Iho, dito ka muna sa ilalim ng payong ko, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay malumanay, halos pabulong sa gitna ng ingay ng ulan. Malamig na yan, baka sipunin ka. Nagulat si Marco. Napaangat ang tingin niya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya sanay na mailumalapit sa kanya, lalo na ang isang simpleng tindero, nang walang anumang hinihingi. Ang pagkabigla niya ay halata sa kanyang mukha. Nasanay na siyang binabaliwala o kaya'y tinitingnan na maihalong inggit at paghatol. Ngayon, may taong nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Naramdaman ni Marco ang bahagyang init sa kanyang pisngi, isang halo ng hiya at hindi inaasahang pasasalamat. Pasensya na po, Manong, pabulong na sagot ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi po ako nakapaghanda. Ngumiti si Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ayos lang yan, iho. Lahat naman tayo, minsan, nabibigla. Halika, dito ka na muna. Inalalayan ni Mang Tonyo si Marco patungo sa maliit na espasyo sa ilalim ng kanyang tolda, kung saan masikip ngunit mayroon pa ring silungan mula sa buhos ng ulan. Ang init ng katawan ni Mang Tonyo ay tila naging gamot sa lamig na nararamdaman ni Marco. Malamig ang ulan, iho, sabi ni Mang Tonyo, habang kinukuha ang kanyang tanging suot na kapot, isang lumang kapote na kanyang ginagamit araw-araw. Isuot mo muna ito. Mas makapal ito kaysa sa uniforme mo. Inabot niya kay Marco ang kapote. Ang amoy nito ay amoy araw at ulan, simpleng-simple, ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamainit na bagay na naisuot ni Marco. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang lalamunan ay tila bumara. Hindi niya inaasahan ang ganitong kabaitan, lalo na mula sa isang taong hindi naman niya kilala. Samantala, abala si Mang Tonyo sa pagkuha ng isang maliit na termos at isang plastik na platito. Sandali lang, iho. May mainit akong salabat dito, gawa sa sariwang luya. At may 2 piraso pa ako ng pandesal na bagong luto. Kainin mo ito at inumin ang salabat. Siguradong makakatulong yan sa lamig at sa pag-init ng iyong tiyan. Inabot niya kay Marco ang mainit na tasa at ang platito. Ang singaw ng salabat ay umakyat sa kanyang ilong, nagbigay ng kagaanan sa kanyang lamig. Nag-atubili si Marco sa una, tila nag-iisip kung tatanggapin ba niya ang handog. Ngunit sa pagpipilit ni Mang Tonyo, dahan-dahan niyang kinuha ang pagkain. Sa bawat pagsubo niya ng pandesal, at sa bawat paghigop ng salabat, naramdaman niya ang init na gumagapang hindi lang sa kanyang lalamunan, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na mayroong taong nagpakita sa kanya ng ganitong dalisay na kabaitan, walang hinihintay na kapalit. Ang simpleng pagkain na ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Sa ilalim ng simpleng tolda ni Mang Tonyo, kasama ang amoy ng basa ng lupa at sariwang kakanin, naramdaman ni Marco ang isang bagong simula. Isang butil ng luha ang nagkubli sa kanyang mata, ang simula ng isang koneksyon. Mula sa araw na iyon, nagbago ang mga bagay. Hindi na lang basta dumadaan si Marco sa pwesto ni Mang Tonyo. Sa tuwing natatapos ang kanyang klase, o kaya'y tuwing mailibreng oras siya, sadyang lumalapit siya sa maliit na tolda. Hindi na lang tuwing umuulan, kundi kahit sa mga araw na tirik ang araw. Para kay Mang Tonyo, alam niyang may nagbago kay Marco. Ang dating tahimik na binata ay unti-unting nagbubukas. Sa bawat pagbisita, handa na si Mang Tonyo ng mainit na salabat o kaya na ang paborito ni Marco na sagot gulaman. Doon sila magkukwentuhan. Sa umpisa, mahiyain pa rin si Marco. Ang kanyang mga sagot ay maikli at ang kanyang mga mata ay madalas nakatitig sa kung saan. Ngunit matyaga si Mang Tonyo. Hindi niya pinilit si Marco na magsalita.
Sa halip, kinukwentuhan niya ito tungkol sa kanyang araw, sa mga balita sa radyo, sa mga hamon ng pagiging tindero, o kaya naman sa mga simpleng kwento ng kanyang buhay sa probinsya. Alam mo, iho, sabi ni Mang Tonyo isang hapon habang nag-aayos ng kanyang mga paninda. Ang buhay ay parang mga kakanin na iyan. Iba-iba ang hugis, iba-iba ang lasa. Pero ang mahalaga, lahat sila may sariling halaga. At sa huli, nagbibigay ng ginhawa. Nakikinig lang si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mang Tonyo, tila ba naghahanap ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nakita ni Marco ang kaibahan ni Mang Tonyo sa ibang tao. Hindi ito humihingi ng kapalit. Walang hinahabol na pakinabang. Ang kabaitan nito ay dalisay at totoo. Ito ang tipo ng koneksyon na hindi niya naramdaman kahit kanino sa kanyang buhay. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay ng ginhawa sa kanyang kalooban, isang ginhawa na matagal nang nawawala sa kanya. Dahan-dahan, nagsimulang magtanong si Marco. Sa una, tungkol sa mga paninda ni Mang Tonyo, kung saan niya ito kinukuha. Tapos, tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Nagsimulang makita ni Mang Tonyo ang tunay na Marco, hindi ang seryoso at malalim na estudyante, kundi ang isang mausisa at naghahanap ng kasagutan sa buhay. Isang hapon, nakita ni Mang Tonyo si Marco na tahimik na nag-aayos ng mga upuan sa kanyang pwesto, at nagpupunas ng lamesa. Bakit, iho? Tanong ni Mang Tonyo, bahagyang nagtataka. Wala naman po, Mang Tonyo, sagot ni Marco, ang kanyang pisngi ay bahagyang namumula. Gusto ko lang po tumulong. Parang nakakagaan po ng loob. Nakita ni Mang Tonyo ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa mga araw na iyon, kung may extra time si Marco bago siya umuwi, tumutulong siya kay Mang Tonyo sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, sa paglilinis ng pwesto, o kaya naman ay nagpapabalot ng mga kakanin para sa mga bibili. Sa isang pagkakataon, nakita ni Mang Tonyo si Marco na lihim na nag-aabot ng maliit na pera sa isang bata na walang pambili ng kakanin. Hindi ito napansin ng iba, ngunit nakita ito ni Mang Tonyo, ang isang lihim na kabaitan na itinago ni Marco mula sa mundo. Ang simpleng pagtulong na ito ay tila nagsilbing therapy para kay Marco. Nakaramdam siya ng kabuluhan at pagtanggap na matagal na niyang hinahanap. Sa bawat oras na ginugol niya kay Mang Tonyo, tila nabubunot ang mga tinik sa kanyang puso, ang mga pasanin na matagal na niyang dinadala. Nakahanap siya ng kapayapaan sa gitna ng simpleng pamumuhay ni Mang Tonyo, malayo sa komplikadong mundo na kanyang ginagalawan sa loob ng paaralan. Para sa mga nakakakita sa kanya, si Marco ay nanatiling rich kid na may sariling mundo. Ngunit para kay Mang Tonyo, si Marco ay isang anak na naghahanap ng sariling landas at mayroong gintong puso. Isang Biyernes ng hapon, habang naghahanda si Marco para umuwi, nakita niya si Mang Tonyo na may kakaibang pag-aalala sa mukha. Masama ang panahon. Hindi lamang umuulan kundi malakas din ang hangin. Nakuyom ang mga kilay ni Mang Tonyo at ang kanyang mga mata ay tila malalim na nakatitig sa kawalan. Mang Tonyo, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Marco, may pag-aalala sa kanyang boses. Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Ayos lang naman, iho, pilit niyang ngiti, ngunit halata ang bigat sa kanyang tinig. Kaso, may dumating na bagong order mula sa barangay. Kailangan na raw naming lumipat lahat ng mga tindero dito sa gilid ng kalsada. Biglang kumabog ang puso ni Marco. Po? Bakit naman po? Kasi raw, may malaking construction project na sisimulan dito, paliwanag ni Mang Tonyo, habang kinukusot ang kanyang mga kamay. At ang pwesto ko, nasa daanan. May deadline raw kami, sa isang linggo, kailangan na kaming umalis. Wala na akong ibang alam na mapagtitindahan, iho. Dito lang ako sanay at dito ako kilala. Nakita ni Marco ang labis na pagkabahala at lungkot sa mukha ni Mang Tonyo. Ang matanda, na laging nagbibigay ng pag-asa sa kanya, ngayon ay tila nawalan na ng pag-asa. Sa mga oras na iyon, parang may kung anong nagtulak kay Marco. Ang lahat ng kabaitang ipinakita ni Mang Tonyo sa kanya ay biglang bumalik. Ito ang tamang pagkakataon para gumanti, para ipakita na ang kanyang pagiging rich kid ay hindi ang buong kwento. Mang Tonyo, huwag po kayong mag-alala, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Marco ang kurot sa kanyang dibdib. Kailangan niyang magpakatotoo. Kailangan niyang sabihin ang totoo kay Mang Tonyo, ang lihim na matagal na niyang itinago sa lahat. Tutulungan ko po kayo.
At mayroon po akong sasabihin sa inyo. Huminga ng malalim si Marco at sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magkwento ng kanyang tunay na buhay. Ang lahat ng pasakit, pagpapanggap at hirap na matagal niyang kinimkim ay dahan-dahang lumabas. Mang Tonyo, simula ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa basang kalsada. Hindi po ako mayaman. Ang totoo po, hindi po namin kayang makipagsabayan sa mga estudyante dito. Nanginginig ang kanyang boses. Ang uniforme ko, ang mga gamit ko, lahat po yan ay galing sa scholarship. Ako po si Marco de la Cruz, isang iskolar na umaasa lang po sa mga grado para makapag-aral. Ang aking ina po, labandera lang. Nagtatrabaho siya ng halos buong araw, halos hindi na nakakatulog para lang po may pang-araw-araw kami. Ang suot ko po na mamahalin daw, binili po namin sa ukay-ukay, pinagtitinginan lang para lang po makapasok dito. Nagulat si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang rich kid na akala ng lahat ay walang pinoproblema, ay nagtatago pala ng ganitong bigat ng responsibilidad at paghihirap. Naramdaman ni Mang Tonyo ang kirot sa kanyang dibdib. Nakita niya ang luha sa mata ni Marco at ang bigat ng pasanin na matagal nang nakakubli sa likod ng kanyang tahimik na pagkatao. Bakit ngayon mo lang sinabi, iho? Tanong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay basag. Nahihiya po ako, Mang Tonyo, sagot ni Marco at tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha. Nahihiya po akong sabihin sa iba na hindi po ako mayaman tulad ng akala nila. Natatakot po ako na baka po, hindi na po nila ako igalang, o baka po mawala ang scholarship ko kung malaman nilang hindi ko naman talaga kayang magbayad ng matrikula dito. Ang akala ko po, kailangan kong panatilihin ang imahe na ito para lang po matanggap ako sa mundo nila. Pero sa totoo lang po, sobrang hirap po. Sobrang mag-isa po ako. Inabot ni Mang Tonyo ang kamay ni Marco at marahang pinisil. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, walang halong paghatol. Iho, ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa damit na suot. Nasusukat yan sa busilak na puso at sa pagpapakita ng kabutihan. Hindi mo kailangang magpanggap para maging mahalaga. Ang ganda ng kalooban mo, iho, yan ang tunay na yaman. Sa mga oras na iyon, naramdaman ni Marco ang isang malaking pasanin na unti-unting nabunot mula sa kanyang balikat. Ang pagtanggap ni Mang Tonyo, ang kanyang pag-unawa, ay higit pa sa anumang material na bagay na kaya niyang makuha. Ang lihim na matagal niyang kinimkim ay sa wakas ay nabunyag at hindi siya hinusgahan. Sa halip tinanggap siya. Doon niya naramdaman ang tunay na kapayapaan. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na si Marco sa tanggapan ng school director, si Ginoong Santiago. Si Ginoong Santiago ay kilala sa kanyang pagiging istrikto at may mataas na pamantayan. Bihira siyang mag-entertain ng mga estudyante, lalo na kung walang appointment. Ngunit, nagulat siya nang makita si Marco, ang tahimik na iskolar, na nasa kanyang opisina, na may seryosong mukha. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, binata? Tanong ni Santiago, na may bahagyang pagtataka. Huminga ng malalim si Marco. Ginoo, simula ni Marco, ang kanyang boses ay matatag, puno ng determinasyon. Gusto ko po sanang pag-usapan ang sitwasyon ni Mang Tonyo. Siya po ang tindero sa labas ng gate ng ating paaralan. Naapektuhan po siya ng bagong development project ng barangay at mawawalan po siya ng pwesto. Marami na po siyang natulungan, lalo na po ang mga estudyante na nawawala ng pag-asa. Siya po ang nagbigay pag-asa sa akin noong ako ay nalulungkot. At ngayon, siya po ang nangangailangan ng tulong. Si Mang Tonyo po ay hindi lang tindero, siya po ay isang simbolo ng pag-asa at kabaitan sa ating komunidad. Detalyado ang paliwanag ni Marco. Hindi niya idinetalye ang kanyang personal na koneksyon kay Mang Tonyo, sa halip ay idiniin niya ang kabaitan, sipag, at ang matagal ng serbisyo ni Mang Tonyo sa mga estudyante at sa komunidad. Binigyan niya ng diin kung paano si Mang Tonyo ay isang mapagkakatiwalaang tao na nagbibigay ng ginhawa, hindi lang sa kanyang mga paninda, kundi sa kanyang presensya. Nakinig si Ginoong Santiago, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling seryoso. Ngunit sa loob-loob niya, humanga siya sa pagiging matulungin at sa paninindigan ni Marco. Bihira itong mangyari, isang estudyanteng nakipaglaban hindi para sa sarili, kundi para sa isang taong nasa labas ng kanilang imundo. Anong gusto mong mangyari, binata? Tanong ni Ginoong Santiago, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Marco, sinusubukan ang sinseridad nito.
Gusto ko lang po sanang itanong kung mayroon po bang bakanting pwesto sa loob ng school campus, kahit po maliit lang, kung saan pwedeng magtinda si Mang Tonyo, paliwanag ni Marco, habang ipinapakita ang isang mapa ng paaralan. Hindi na po siya mabibigyan ng permit sa labas ng paaralan, at wala na po siyang ibang mapagkukunan ng kabuhayan. Ang kanyang mga kakanin po ay sariwa at masarap. Sigurado po ako na magiging malaking tulong siya sa mga estudyante, at magiging asset po siya sa ating paaralan. Napaisip si Ginoong Santiago. May isang maliit na espasyo sa tabi ng kantin na matagal nang hindi nagagamit, isang sulok na tago ngunit madaling puntahan ng mga estudyante. Sa totoo lang, naiisip niya na ring lagyan ito ng tindahan. Ang ideya ni Marco ay nagbigay ng solusyon sa dalawang problema. Pag-iisipan ko, sagot ni Ginoong Santiago na may bahagyang ngiti na nakakubli sa kanyang labi. Bumalik ka bukas ng hapon. Kinabukasan, nang bumalik si Marco, nakangiti na si Ginoong Santiago. Isang malaking, nakakagaan ng loob ng ngiti. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. May magandang balita ako para sa iyo at para kay Mang Tonyo. May bakanting pwesto sa tabi ng kantin, isang maliit na espasyo na akma para sa kanya. Walang renta, sa kondisyon na panatilihin niyang malinis ang lugar at ang kanyang mga paninda ay sariwa. Isang buwan na trial period at kung magiging maganda ang performance, permanente na ito. Biglang lumiwanag ang mukha ni Marco. Hindi siya makapaniwala. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng malaking tuwa. Salamat po, Ginoo, halos pasigaw niyang sabi at halos mapatalon sa tuwa. Maraming salamat po. Isang butil ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi sa matinding saya at pasasalamat. Agad na tumakbo si Marco pabalik sa pwesto ni Mang Tonyo. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa at pag-asa. Ang buhos ng ulan ay humupa na at ang araw ay sumisilip na sa ulap. Mang Tonyo, sigaw ni Marco at hindi niya mapigilang yakapin ang matanda. May balita po ako. May pwesto na po kayo sa loob ng campus. Sa tabi lang po ng kantin. Hindi makapaniwala si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay namasa. Ang kanyang mukha, na puno ng pag-aalala kanina, ay biglang lumiwanag. Totoo ba iho? Tanong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Tumango si Marco, ang kanyang iti ay abot tenga. Opo. At walang renta. Basta po malinis at maayos. Pinayagan po tayo ni Ginoong Santiago. Sa sumunod na linggo, inasikaso ni Marco ang paglipat ni Mang Tonyo. Tumulong siya sa paglilinis ng bagong pwesto, sa pag-aayos ng mga paninda, at sa pagkuha ng mga kinakailangang permit mula sa paaralan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtago. Maraming estudyante ang nagulat nang makita si Marco na aktibong tumutulong kay Mang Tonyo, nagbubuhat ng mga gamit, at nakikipag-usap sa mga opisyales ng paaralan. Ang T-rich kid, na laging tahimik at malayo sa iba, ngayon ay abala sa pagtulong sa isang simpleng tindero na may ngiti sa labi. Doon nagsimulang kumalat ang kwento ni Marco, ang kanyang pagiging iskolar, ang kanyang pinagdadaanan, at ang kanyang kabaitan kay Mang Tonyo. Nagulat ang marami. Ang mga dating nambubulalas, ang mga dating mapanghusga, ay napahiya. Nakita nila ang tunay na Marco, hindi ang mayamang estudyante, kundi ang isang mapagkumbaba at may gintong puso. Sa araw ng pagbubukas ng bagong pwesto ni Mang Tonyo, marami ang dumalo. Hindi lang mga estudyante at guro, kundi pati na rin ang mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad. Lahat ay gustong makita ang bagong pwesto ni Mang Tonyo at gusto nilang magbigay ng suporta. Nakita ni Marco ang masayang ngiti ni Mang Tonyo, ang ngiting matagal niyang hinahanap. May mga bumati kay Mang Tonyo at nagpasalamat kay Marco. Maraming salamat, iho, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, isang butil ng luha ang bumaba sa kanyang pisngi. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ikaw ang naging sagot sa aking mga panalangin. Hindi ko akalain na ang isang simpleng pagpapatira sa ilalim ng payong ay magiging ganito kalaking pagpapala. Napangiti si Marco, ang kanyang puso ay puno ng kagaan. Walang anuman po, Mang Tonyo, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kayo po ang nagpakita sa akin ang tunay na kabutihan. Kayo po ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay nasa puso ng tao, hindi sa material na bagay. Kayo po ang nagturo sa akin na hindi masamang ipakita kung sino ka talaga.
At sa unang pagkakataon, hindi na niya itinago ang kanyang ngiti o ang kanyang mga luha. Mula noon, naging bahagi na ng buhay ni Marco si Mang Tonyo, at gayon din, si Marco ay naging parang tunay na anak para kay Mang Tonyo. Hindi na lang siya bumibisita tuwing umuulan, kundi araw-araw. Pagkatapos ng klase, dumadaan siya sa pwesto ni Mang Tonyo, tumutulong sa pag-aayos, at nag-uusap sila ng matagal. Nagkukwentuhan tungkol sa buhay, sa mga hamon, at sa mga pangarap. Naging magkaibigan sila, ang isang binatilyong lumaki sa pagpapanggap, at ang isang matandang tindero na may pusong ginto. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging inspirasyon sa marami sa paaralan. Ang maliit na pwesto ni Mang Tonyo sa tabi ng kantin ay lumago. Ang kanyang mga kakanin ay mas sumikat, at marami ang pumupunta roon hindi lang para bumili, kundi para makipagkwentuhan kay Mang Tonyo, at minsan ay makita rin si Marco na tumutulong. Ang kwento ni Marco at Mang Tonyo ay kumalat sa buong paaralan at maging sa komunidad. Naging patunay ito na ang kabaitan ay hindi nakikita sa estado ng buhay, kundi sa busilak na puso at sa pagbibigay ng sarili sa kapwa. Ang kanilang ugnayan ay naging simbolo ng pag-asa, ng pagtanggap at ng hindi inaasahang koneksyon. Sa tuwing bumubuhos ang ulan at nakikita ang bagong payong ni Mang Tonyo na may ngiti sa kanyang labi, naalala ng lahat ang kwento ng isang binatang itinuring na mayaman. Ngunit ang tunay na yaman ay natuklasan sa simpleng pagtanggap at kabaitan ng isang tindero. Ang kwento ni Marco at Mang Tonyo ay patunay na sa bawat pagbibigay, mayroong pagtanggap, at ang bawat kabutihang loob ay mayroong karugtong na pagpapala. Nagpapakita ito na ang tunay na yaman ay nasa kakayahan nating mag-abot ng kamay sa kapwa, at sa pagkilala sa halaga ng bawat tao, anuman ang kanilang kalagayan. At kung minsan, ang mga lihim na ating tinatago ay siyang susi sa pagtuklas ng pinakamagagandang koneksyon sa ating buhay.